Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos. Kaya natural na ang Diyos mismo ang dapat gumawa nito. Hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya. Sapagkat ang paghatol ay ang paglupig sa lahi ng tao sa pamamagitan ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan na magpapakita pa rin ang Diyos bilang nagkatawang taong imahe upang gawin ang gawaing ito sa mga tao. Ibig sabihin, gagamitin ng Kristo ng mga huling araw ang katotohanan upang turuan ang mga tao sa buong mundo at ipaalam ang lahat ng katotohanan sa kanila. Ito ang gawain ng paghatol ng Diyos. Maraming may di kasiyasiyang damdamin tungkol sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos dahil mahirap para sa tao na paniwalaan na ang Diyos ay magkakatawang tao upang gawin ang paghatol. Gayunpaman, kailangang sabihin ko sa iyo na kadalasan ang gawain ng Diyos ay lumalampas ng labis sa mga inaasahan ng tao at mahirap para sa mga isipan ng mga tao na tanggapin. Sapagkat ang mga tao ay mga uod lamang sa lupa, samantalang ang Diyos ay ang kataas-taasang isa na pumupuno sa sansinukob. Ang isipan ng tao ay katulad lamang ng isang balon ng maruming tubig na nagbubunga lamang ng mga uod, samantalang ang bawat yugto ng gawain na pinapatnubayan ng mga kaisipan ng Diyos ay ang bunga ng karunungan ng Diyos. Palaging hinahangad ng tao na makipaglaban sa Diyos, kung saan ay sinasabi ko na hayag kung sino ang magdurusa ng kawalan sa katapusan. Ipinapayo ko sa inyong lahat na huwag ninyong ipalagay ang inyong mga sarili na mas mahalaga kaysa ginto. Kung kaya ng iba na tanggapin ang paghatol ng Diyos, bakit hindi mo kaya? Gaano ka na ba kataas kaysa sa iba? Kung kaya ng iba na magyuko ng ulo sa harap ng katotohanan, bakit hindi mo rin magawa ang ganoon? Ang gawain ng Diyos ay mayroong hindi mahahadlangang bilis ng pagtakbo. Hindi na niya uulitin ang gawain ng paghatol dahil lang sa kontribusyon na nagawa mo at labis kang magsisisi dahil pinalagpas mo ang gayon kagandang pagkakataon. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang aking mga salita, kung gayon, maghintay ka na lamang sa malaking puting luklukan sa langit na magpasa ng paghatol sa iyo. Kailangang malaman mo na lahat ng Israelita ay tinanggihan at itinatwa si Jesus. Gayunman, ang katunayan ng pagtubos ni Jesus sa sangkatauhan ay umabot pa rin sa buong sansinukob at hanggang sa mga dulo ng mundo. Hindi ba ito isang realidad na matagal nang ginawa ng Diyos? Kung naghihintay ka pa rin kay Jesus na dalhin ka paakyat sa langit, kung gayon ay sinasabi ko na isa kang sutil na piraso ng tuyong kahoy. Hindi kikilalanin ni Jesus ang isang huwad na tagasunod na kagaya mo, na hindi tapat sa katotohanan at naghahangad lamang ng mga biyaya. Sa kabaligtaran, hindi siya magpapakita ng awa
sa paghahagis sa iyo sa lawa ng apoy upang masunog sa loob ng 10,000 taon.